Salamat sa bawat isa na nandito, na naglaan ng oras. Basahin ko lang yung Filipos 4:6-7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng pagkakataon, sa pamamagitan ng panalangin at pagkasabi ng mga bagay na may pasasalamat, ipahayag ng Diyos sa Diyos ang inyong mga kahilingan at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ay magbabantay sa inyong mga puso at mga isip sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Let's pray po, Panginoon. Let's Lord God, salamat po, Panginoon, sa gabi nito. Isa naman pong pribileyo, Panginoon, na kami ay muli makapagsama-sama, Panginoon, at makapagkaan, Panginoon, ng oras para kami ay makapagbalik ng pagpupulong. Pasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa presensya ng bawat isa, Panginoon, na bawat tatay yung salatan ng Panginoon ay pagkaluban mo ng katalinuhan, kalakasan ng loob, Panginoon, na maibahagi ang iyong mga magandang balita, Panginoon. In His name we pray, Amen. Dala ko po muna tayo sa testimony. Per family po, isa lang po sa per family. Yeah, right. Magaling sa akin lahat. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa 2 weeks. Hindi ko nakapagulano. Mabuhay salamat kasi ng bakasyon. Ay nagpapasalamat ko sa Panginoon sa aming pag-iingat at gabay sa amin sa pag-stay namin sa Pangasinan, sa pag-biyahe, sa pag-iingat ng Panginoon. Safe kami nakarating at nakabalik. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil ayun sa pag-bakasyon ko, nakasama ang pamilya ko. Dahil nakita ko naman na okay naman sila. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi naman sila. Parang hindi naman sila pinagkukulan ng Panginoon. Pag sabi nila pagka ay mapagbigay ka, hindi rin palayo sa iyo yung pagpapala o yung biyaya. Si Mama kasi ano siya, napagbigay siya. Kahit wala naman siya ng income na ano pa siya, nilalakihan siya ng mga mamumita. Pagpasalamat sa Panginoon, sabi ko, si Mama wala naman trabaho, nagpapautang pa, praise God. Piniprovide ni Lord yung kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Pagpasalamat din ako sa Panginoon dahil, natapansin niyo lang yung
Ngayon din sa asawa ko na patuloy na iningatan ng Panginoon kahit na bakasyon kami, hindi kami naalito, hindi kami lumipan sa gawain ng Panginoon. Meron din church doon, so nag-church din kami doon. Yun lang sa prayer meeting, yun lang ako sa online. Hindi rin ako absent. Present sa online. Kaya nakikigot sa Pastor tsaka Mrs. Ali as prayer meeting. So, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa aming buhay, sa kabila ng aming mga pagkukulang. Napakabuti ng Panginoon sa buhay namin dahil patuloy na kami sinasamahan at iniingatan, hindi namin pinapabayaan, hindi kami pinagkukulang kahit na gatong may crisis, diba? Medyo umano yung mga bigil. Salamat sa Panginoon kahit na yun na yung pag-uwi namin dito, marami pa mauulang, marami pa gusto na dilatan. So, pag ng Panginoon kahit dilatan, diba? Meron. So, salamat sa Panginoon. So, yun na ako nag-report. Salamat sa Panginoon. Ikaw na naman. Okay ba? Joke. Ako ay babalik ng patuloy pasasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbabay niya sa amin sa pamilya ko din. Patuloy nagpapasalamat din po ako sa patuloy na pagbibigay niya sa amin ng mga kailangan namin. And patuloy nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy na pagbigay at paggagabay niya sa mga nagtatrabaho sa amin, sa mga nag-aaral pa rin. Isa ko sa pagpapagod para sa Panginoon sa pagbigay niya sa akin sa pagsagot ng mga assignment sa seminar kung hindi mo kalamin. Pagbigay niya sa akin, hindi lang ako sumasagot ulit dahil, ayun, may natututunan din ako sa Panginoon. Patuloy na mag-aaral na salita ng Panginoon. Ayun lang, nakabalik ko ako ulit kasi salamat sa Panginoon. Holy forever ba? Ano to? Ako po, Happy birthday to you. Ulit natin. Kami pa rin talaga. Ma-attend po din ako ngayon ng prayer meeting and last call sila. Ang dapat. Ay, ulit na ako sa last call kasi another birthday at another month. Yung pala, pero ngayon pa sila sa isang linggo pa sa pag-check natin na yung nagpupulit na pa sila sa 14 years, 15 years pa lang. Binabayan niya ako and yun po lagi na po yung pinaano sa trabaho and yun po sila mag-aan. Yun po, nagpupulit pa sa Good evening po sa ating lahat. Ako'y nagpupulit pasalamat sa ating Panginoon. Nakaagad ko ako ngayon. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa akin na Monday, Tuesday. Maaga ako pumasok na pa-UP dahil graduation pa ng mga grade 12. Salamat talaga sa Panginoon sa labas sa mga matao-tao talaga ako rin naglalakad. Prayer talaga talagang ipagsalamat ko sa Panginoon sa
pagpasok hanggang sa pag-uwi. Talagang bonggang ano to, pero salamat sa Panginoon sa pag-ising sa maagang pagpasok ngayon. Napasalamat ako sa Panginoon na kahapon ako gabi na ako nagpasa ng masaya paano. Kaya na medyo busy. Pero salamat pa rin sa Panginoon sa kapalitungan buhay kalakasan na pinagkakaroon niya sa maging sa blessing na pinagkakaroon ng ating Panginoon. Talagang sa pag-iingat kasi ako lang po mag-isang natutulog ngayon sa bahay. Patay pa ang ilaw niya, buong ilaw. Para medyo. Yan, salamat sa Panginoon na hihingatan niya ako na hindi ako pinapabayaan. Talagang pipray ako namin sa Panginoon. Sa kanya lang, tayo nandito pala talaga. Hindi na tayo iwan para bayaan niya. Pinupuli ko pinapasalamatan ng Panginoon sa lahat. To God be the glory. Uy. Ako po lang pupulit na napapasalamat ako sa Panginoon. Ayan. Dahil nakalimutan ako na evangelist in my last Sunday. And last day namin ng work kahapon. So, bigyan kami ni Lord ng 1 month rest. Wow, meron din ha. So we're sabi ko, hey Lord, sa pag-obey niya, survive ako ng school year. Though mag 1 year pa lang ako na natatrabaho by June, survive ko yung school year. And survive ko yung mga batang makakaulog sa pasensya, mga magulang na alam mo, binigay ko na ako masyado. At saka yung yung mga system na parang very idealistic na very mataas ang standards mo sa education, medyo hindi mo matatanggap. So, pag yun din isang standards sa pagiging teacher, parang kailangan mong sumunod sa sistema kahit na parang labagin sa labagin. Parang when it comes to giving grades, parang hindi naman nila deserve, pero dahil nagbabayad ng tuition, ganyan. Parang kailangan na ibigay yung grade na dapat align sa pag binabayad nila. Since nasa private institution or nasa private school sila. Kaya yun, makapasa ako sa board exam, and by that, I think mas magkakaroon ako ng confidence to, alam mo yun, parang get out of my comfort zone and mas mag-strive sa kung ano yung parang mas makakabuti sa akin financially and also makakapag-grow sa akin sa career or sa profession natin. Which is, I don't know if invite mag-public school, hindi ko po sabihin, pero hopefully, ipasaka ni Lord. And if not, balag ka naman classes, pero hindi ko siya consider na, yung respond ni Lord sa prayer ko. Siyempre, laging tingin ko, si Lord na yun. So, in advance, sinigay ko na siya. Advance. Sabi tinigyan. Yun. Ayun na, pinabalik ko po ito sa Panginoon sa paggabay niya sa araw-araw at sa pag-sustain niya sa needs ng family namin, lalo na dito sa crisis. Sobrang dami nagbibira. Pahirap pa ng pahirap. Yun na, binabalik ko pa po ito sa Panginoon. Mama. Wala. Good evening sa ating lahat. I praise and I thank the Lord for His goodness to me and to our family. Another week, ang kanyang kabutihan namin naranasan. At natangka ang mga blessings mula sa Panginoon. Nagpapasalamat ako kasi parang sunod-sunod yung seminar ko ngayon.
Pero wala ka na ginagawa kung kumain. Kasi parang ano, yung nasisira talaga yung diet ko ngayon kasi sa seminar, syempre may breakfast, tapos may snacks, may lunch, may pair snacks, may dinner, ganun lagi eh. So, parang kanina, kumuha pa lang ako ng AM snacks ko. Tapos may inayos na sila. Sabi ko, ano yan? AM snacks. Part pa ng AM snacks. Hindi po, for lunch na po. Parang ngayon, papasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga ganitong pagkakataon na ibinibigay sa akin ng Panginoon kasi yung kaya ng training na naakinan ko kasi Tuesday, Wednesday, Thursday. Supposed to be bukas na yun eh. Kaya lang dahil mga taga-TOH yung mga training, mga trainer namin. So, wala silang pasok ng Friday. Monday to Thursday, may pasok na. Kaya hindi na tinuloy yung pang-Friday. Kaya uwihan na kami kanina. Kaya nadagdagan na naman yung sabayo. Nakakalas na yung symptom ko. Napapansin ang mga kaibigan ko eh. So, yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na unti-unti, ang na-realize ko na God is preparing me na para ma-achieve, makamtan ko kung ano yung ipinaplan niya sa buhay ko for future, no? Parang slowly, surely, mga gano'n, no? Pero pagpasalamat ako sa Panginoon kahit nung sa yakap, no? Pero namin na maayos na, maupisan na, pero thank God kasi na-accredit na ako na na So, another opportunity ang pinibigay ng Panginoon. So, ngayon, kailangan namin magtrabaho para mabigyan ng serbisyo yung mga tao na walang kakayahan magbayad, walang kakayahan magbayad ng laboratory, walang kakayahan magbayad ng gamot, bumili ng gamot, no? Pero dahil sa programa ito na bigay ng Panginoon, mabibigay yung ganung serbisyo ng libre sa mga tao. No? Sana ay makarating sa mga tamang tao, no? Na in accordance sa time na ibibigay ng Panginoon sa amin. So, salamat sa lahat ng kanyang kabutihan, salamat sa patuloy na mga pasyente na dinadala ng Panginoon, salamat sa buhay, sa kalakasan, no? Talagang dahil sa biyaya ng Panginoon, na nagiging waiting na para makapag-share din, no? So, kasi kapag hindi naman tayo naging madamo, yung blessings din ng Panginoon na ipupukus nila. So, yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi maraming chance para pagpalain tayo ng Panginoon. So, binabalik ko ang kabuhi at ang lubos na pasasalamat, mataas na pagsamba sa pangalan ng ating Panginoon. Meron pang hindi mapigilan. Ang wala, bonus na ito, bonus portion. Nana, ipapaawit na. Sige. Tatoy na sila, ano? Meron na. Dahil ang lahat ay tumayo, tayo mawit mapuri sa ating Panginoon. Sabi nga sa Luke, chapter 1, verse 37, for with God, nothing will be impossible. Amen? I can do anything. I can do all things to do this now.
do it when I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you makes me strong. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strongholds are broken. I live in my faith. Nothing is impossible. Thank you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strongholds are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. At patuloy po natin awitin ang ating Panginoon, sabi nga sa Psalms 145 verse 3, Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Sing a song, Oh
Ayan. Thank you. Praise God. His grace. Okay. Sige. No. Ayan. Praise God. Ating mga Christians. Okay. Yung Panginoon at ay pumuling nakita-kita. Presensya. At ano po ba na isa ito sa mga pribilehyo or one of the privileges of a member or the members of a church. But sometimes it
almost seldom lang, hindi ito na emphasize sa church. Kasi marami nakalimutan din ng pastor or leaders, Lord. Okay? Isa ito sa pinakamahalaga sa Christian life, sa church life. Diin, di ba ang church ay exist para yung flock ay magabayan, ay matlan, at lahat tungo sa kalooban ng Lord, Panginoon. Ayan ang pong pastoral counseling or biblical pastoral counseling. Sa secular, sa mga teachers like me, Eros, paano education? May isang course o ilang course na about counseling or about guidance or yung sabi na nagkaroon sa educational psychology. So, focusing on counseling. So, alam mo yung behavioral science, behavioral aspect ng tao of the infant to hanggang sa pag-laki. And then, yung guidance counseling, mga teachers. Hindi lang po mga teachers ay teaching, kundi counselors din po sila. The same thing with the pastors. And only preachers, teachers, but also counselors. Kaya, yung mga churches, no, nagpo-promote sila sa labas ng kailang mga churches, buildings. Doon yung mga parang pag-asabi sa sector, ano yan? Ano sa atin man? Yung services offered. Yung churches, parang gano'n, no? Mga hasty offering. Isa doon ay counseling. Napakalaga po ito. Kasi kailangan natin emphasize ko ito at ma-encourage ang bawat membro ay may privilege pagkumpul dito. Para sa gano'n, wala na si ano. Kasi wala na si ano. Magkasal na. Okay na lang. Ang nangyari kay ano? Lakalo siya. Ang nangyari? Walang kasi palaga, emphasizing the essence of pastoral counseling. At iyan po ang isa sa trabaho ng mga pastor. Naman siguro, nakakita. Alam ko ba sa kurso na pinagdaanan ko, dalawa ang subjects na talagang nakakanda at napakalaga. Yung mga po pastoral counseling yan, biblical pastoral counseling. Yung isa yung parang crisis management. Nagpunta ko yung title. Napakaganda po nun. Tapos mga conflict resolutions. So mga struggles sa church. Kaya maraming mga churches ang nag-dissolve. Maraming mga churches ang nag-divide. Tungkol sa sekta niyan. Kaya kanyang mathematical operation. Division. Okay? So, kaya pag hindi po nainanda ng church, in terms of one of the aspects, one of the main reasons why the church exists ay dahil ng Panginoon ang sasalit sa atin. Is it well done? Good and faithful servant? Hindi, di ba? So, Kaya, another door or do not. No? Don't ignore biblical pastoral counseling in church all the time. This is a privilege of the verse. Okay? Kala lang natin, member lang tayo, parang attend, activity, praise to God. Marami tayo basan, praise to God.
So, meron pa kayo ibang mga privilege. Bukod sa mga, ano pa, may biyaya. No? Nakaraan ba yun? Nakatama po yun sa kwento sa mga may mga tatanggap po yun financially from the anyway, so sino pinipili doon? Yung mga active. So, kung di ka active, so wala pa. So, ganun yung mga privilege, no? So, pero ito pinakamagandang privilege na malaman. Bukod sa tayo ay disciple, tayo ay gamit-gamit. Tanda natin, the basic unit of society is family. And that's the number one target of Satan. Okay? So, kaya huwag ipagbulang bahala ang biblical pastoral counseling sa simbahan. Ito ay isang privilege. Ito po yung ating mga teksto. Galatians 6:2, Proverbs 11:14. Mamaya makita ko natin. May isang miyembro. Preachers. Ay aktibo, matapat, talagang pinaalala ko na hindi mo makuha sa oras ang makaagad siya. Parang ganun lang ba? Faithful sa attendance, pero may dinadala palang mabigat na problema sa pamilya. May dinadala palang mabigat na problema sa pamilya. Usually, pag ito constipation, ang tendency, hindi natin sinasabi. Siguro na, siguro, eto. Imbis na lumata sa pastor o sa church leaders, sa pagkaresolve ng payo. Okay? Doon sa kanya, paglapit sa pastor at leaders, makabalok sila, nakakiyaan na. Hindi nila alam na privilege na eh. Parang, masalamat pa nga yung mga pastor o yung leaders na sila ay nakakita para hinan ng counsel. No? Tandaan na, counsel, hindi cancel. Para cancel pala, cancel. Counsel, payo. No? Payo. Kaya sa school, sa public, they once a month na homeroom ang mga advisors sa kanilang mga advisory class. Doon tinatake o ano bang mga ano nyo, mga hinain nyo, ano bang mga problema nyo. Tinatanong pa yung mga advisors nyo. But once dilagdag sa kamay ang pero yung mga hiniwala nyo. Di ba? Even doon, inaalam ang mga problema nyo, bakit ganito ganyan. Mas lalo na po sa church. Okay? Kaya imbis na lumawag sa pastor, sa church leader, sa bakit sa hindi ng payo. Ang sasabihin ng bagkada, no? Usually, gawin mo yung mas nasa puso mo. Gawin mo yung mas masaya sa'yo, nasasaya mo. Yun yung turo ng mundo eh. No? Is it biblical? So hanggang sa lumala ang sitwasyon, nasira ang relasyon, nawala ang direksyon, nagkakonsumisyon, naging konsumisyon, at tuluyan na lumayo sa church. Dahil, kahit tanongin mo siguro minsan yung sa nalalo, ganito yung sitwasyon. Diba? Hindi kumuha ng counsel o payo sa church. Pastor, pwede sa pastor. Church leader. So, pagkatapos sa mga taon, sinabi niya, sana magpapulmang sa pastor, sana tayo pamangyari sa buhay ko. O sa leaders. Hindi pa kayo unang makadirect sa pastor, pero muna sa inyong accountability group leader or leader. Kaya mga kapatid, isang malaking tanong, bakit natin i-ignore ang pastoral counseling? Pamalalang ito ay pinayaya ng Diyos sa iglesia. Anong challenge po ito na kayo? Dahil kung sobra na pinag-kaananan kaya itong sitwasyon. Hindi po personal sa ibang situation.
bumili ng tulong. Okay? So, bilang pastor, siyempre, kailangan mo yun ng ethics. Right? Itatawag ng pastor ethics. Kung pwede payuman yung isang manupag na mayroong church pastor, kahit pa yan kamag-anak mo, yan po ay pinakamalapit mo kapag-anak. Ito siya member. So therefore, the pastor of that church, wherein he or she is a member of that church, the one who will counsel for him or her. Pero po yun. Then, biblical counseling is God's command for the church. Ito ay utos ng Diyos, hindi suggestion. Hindi suggestion. Kaya sabi ng Galatians 6:2, bear ye one. Bear ye. Hindi. One another's burden. Ano ito? King James. Ang salitang bear in Greek is bastanzo. May nangangulong ka to carry, to support, to help, carry, and a heavy load. Parang confident. Come to me, all your weary and heavy laden, and I'll give you rest. So, ibig sabihin, hindi lang sarili mong problema ang dala mo, responsibility na iglesia na tumulong. If you love your church, you have responsibility. No? Not only be part or in part, but to share your struggles. Kung hindi mo kaya, kung wala kang accountability group, wala kang mentor, wala kang, and lalapit ka pa sa, mahirap na, lalapit ka tayo sa kanilang mga tao, ang leaders. Now, ilogin na biblical counseling, ibahagi ng discipleship in church. Ilang preaching, maging personal, soul care. Nakinanta ng bata pa natin. Kung nagsusolving tayo, sa church naman, soul caring. Para maging consistent. Kaya para sa inyo yung mga iba. Hindi naging consistent eh. Kasi ayaw mo paalala. Ayaw mo patuhaw. So, ayon sa pag-aaral, biblical counseling happens whenever believers encourage, exhort, and comfort one another using God's Word. Tutulungan, nag-aalagaan, hindi nagpapabigatan. Dahil sa kulturang Pilipino, yan ang minsan kaya hindi tayo malapit ng advisor. Ayaw ko mag-abala. Ayaw ko to. Nakakuyak at sabi. Lalo kung timurado yan, di ba? Pero sa Biblia, mga kapatid, isolation is dangerous. Yan nangyari na sa mga kabataan. Pero guidance. Lalo kung hindi pa manang pa tayo yung mga magulang. Siyempre, lalo silang guidance. Nakikita sa mga talaga ang words of God are the best guide sa ating buhay. So, lalo kayo sa na may charge sa inyong spiritual aspect. So, interdependence is biblical. Kapag interdependence tayo, hindi natin kaya mag-say. Spiritually speaking, even in that, all aspects. Kaya hindi ka ginawa ng Diyos para lumaban mag-isa. Ano sa sikat na kaso na quotation? No one is an island. So, kung ito ay utos ng Diyos, sino ang pangunahing ginagamit niya para sa gawain na ito? O gawin ito. Pangalawa, biblical counseling is a shepherd's responsibility and a member's privilege. Mali, uli ng pastor, karapatan ng miyembro. Nakapa, may karapatan ka pala para gamayan. Pero, malungkot, ayaw. Ang kaya, Ephesians 4:11, sabi doon, give pastors, give five ministerial hope, pastors, angels, and so on and so forth, teachers, para saan? For the perspective of the saints, for equipping or building up the body of
Christ. So, ang gandang pastor mula sa idea ng shepherd. Pastol na. Ang shepherd, nagbabantay, nag-aalaga, nagpapagaling gumagabay. Okay? O, ganoon natin protection ng Biblia sa shepherd. Na siya ay nasa sheep pen. Siya ay 24/7 nandun sa gate. Isa lang ang gate sa sheep pen. Doon na siya natutulog, doon na siya kumakain para lang hindi makalabas, makagala o whatsoever yung kanya mga pinagpapasok. Tupa. Okay? Ganun mag-ibig. Kaya na, during the time, the Bible times, shepherding or shepherd is the least job or profession during the time. Outcast. Theology pastoral counseling is guiding individuals through life struggles using faith-based wisdom, prayer, and biblical truth. Personal application ng Word of God sa buhay ng membro of hindi na sermon sa pulpit, kundi usap sa puso. Heart to heart. Heart to heart. Kaya, mga kapatid, hindi pag kinausap pala niya, disciplinary action na gano'n. Hindi. Pwede po tayo kumapit sa akin, kung talaga kailangan yung advice. Okay? Of course, kung babae, hindi na tama kung masama ko. O kaya leader, kung babae. Kung kayong malila, kayong malila. Ayun, nahirap. Lalaki yan, mag-better. So, kung ikaw ay membro, may access ka sa shepherd. Anong ang shepherd? Pastor. Palo natin yan ay pastor. May privilege ka sa guidance. Huwag na yan. Pero kung hindi mo ginagamit, ina-action mo ang biyaya ng Diyos. Natutuwa ako sa mga, hindi ko lang sasabihin kasi dito, minsan nanghihingi ng advice. Okay? And praise God, after that, napapasalamat naman sa Panginoon sa lahat, ulit sa akin. Dahil tama nga po, hindi nyo in-advise. Kaya anuman ang epekto kapag tinignan natin ang biblical counseling, pangatlo, brings healing, change, and maturity. Kagalingan, nagdadala ng kagalingan, pagbabago at paglago, spiritually speaking. So ito ay daan ng pagbabago at paglago. Kaya sabi sa 17, that the definition, description of the words of God, all scripture is breathed, of God. God's breath. Para saan? Useful sa ibang translation. Maybe profitable. Para saan the word profit. Ano yan? Nakikinabang ka. O sa business na yan, higita ka, lalaro ka. Tama? Business mo. So, para saan? Productive, reproof, correction, training. At sabi sa gulo, so that the man of God will thoroughly be equipped. O be thoroughly equipped. Pagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo, yan po yung doctrine. Sumasaway. Hindi sumasayaw, ha? Sumasaway. Reproof. Nagtutuwi. Correction. Pag yan, training in righteousness. Ito, nag-train. Instruction. Kasi Diyos ang Lord, nagtutuwi tayo. Kaya na, isa sa occasion, ang gusto ng Lord sa atin, Panginoon, ay hindi masalan kung babae. Hindi maging matuwid. Hindi matuwid. At matuwid ang desire natin. At iniwala tayo ng magiging tama yung ating kapalitan. Pangalawa, ito mismo ginagawa sa biblical counseling. Okay? So, may picture pa kayo. Lagyan natin. Tandaan niya, sa counseling, sa church space, it is not judging. It is encouraging the part, transforming and restoring. Hindi ka uusgahan. Itutuwid ka na. Ibabangon na muli. Okay?
So, theologically, biblical counseling are hindi lang behavior modification, ito ay heart transformation. Biblical counseling use the Word of God para saan? To change thinking, mindset. Kasi mali ang mindset natin, kasi sa Romans 1, no? Be transformed by the renewing of your mind. And then renew emotions. Sometimes puro feelings na ang ating pinagbabasahan. Kaya, sa unang sinasabi ko natin, ang feeling ko ay ganito, ang feeling ko ay ganito, ang feelings ay madaya. But be biblical based, no? Bible based. Transform actions. At dahil dito ay spiritual growth, not just problem solving or parang secularism, parang sama. No, mind na. Ang binabago. Mind lang ang napupuno. Hindi po siya. Kaya na, reality check tayo. Kapag lumapit ka sa counseling, hindi ka husgahan. Ito yung sasabi ko. Tutulungan kang lumapit kay Kristo. At tuturuan kang mabuhay ayon sa salita niya. Kaya bilang pagbubukas sa buhay, kung ikaw ay may anxiety, ayan, hindi dito nagkakala. Ano ba yung anxiety? Ang anxiety ay? Ano? Anxiety. Pag-aalala sa nakaraan. No? Dala mo pa rin. Yung past is past, still nasa iyo. Kung man yan ay hindi ka nag-forgive, still nasa, ano mo pa rin sa resentment. Ano pa? Kaya, ang tendency, apektuhan yung isip mo. Okay? Hindi mo, ibinibigay, isinutrupo sa Panginoon. Binabalikan mo yun. Okay? Kaya, counseling needs you to trust God. Okay? Iwanan mo yan. At lumamit ka ang tiwala sa Panginoon. Kaya, diba, we are warrior. So, may conflict. Pag may conflict, tutulungan ka ng counseling to reconcile. First, sa Panginoon before sa nakasakit o nasaktan mo. Okay? So, pangatlo, ikaw ay may kasalanan, leads you to counseling into repentance. So, warning, and danger of ignoring. Yan, nabali mo na. Asukin ko, labas ko. So, tignan nyo, tandaan nito, ha? Proverbs 12:15, the way of fool, so, fool pala, nakikinig, tapos, kumatakas lang, no? Ano yung fool? Hangal, mangmang, is right in his own eyes. So, kapag iiwasan mo ang counseling, lumalalim ang problema. Okay? Kaya, pansin nyo, may mga tao na yan, hindi nagbabago. Okay? So, nagiging independent ka sa Diyos. No? Hindi ka dependent. Then ends. Nawawala ang accountability mo. Maganda lang pag maganda ang buhay. Pag wala na naman. Pagka-isipin ng Kristiyano. Lumalayo ka sa church. Okay? Meron naman nasa church, pero sabi nga, physically present, but spiritually absent. For the sake ng pag-iwas sa counseling ay maaaring pag-iwas sa tulong ng Diyos mismo on sin. Then, pastoral counseling is commanded by God, provided by shepherds, designed for your growth. Hindi ito kanina, hindi ito optional. Ito ay privilege mo bilang miyembro ng iglesia. Okay? Kaya, ano pa? Final challenge. Hindi tayo mo yun na. Kailan ka huling-huling ng payo mula sa salita ng Diyos? Hindi ko ng pastor, o ng leader ko, o ng
mentor mo, meron man. May pinagdadaanan ka ba na dapat mong ilapit sa church? Ha? Huwag mong pag walang bahala ang tulong na ilalaan ng Diyos tuwing ka ng iglesia. Pwede akong itcha, pwede akong mag-pay ng ano. Kaya sa mga leaders nyo, o leader na, sana yan. Let's pray for this. No? Pagka sinabi ko, wala sa ating mga puso, parang alalahan natin ang Panginoon. Ready? Go. Panginoon, tulungan mo kami, mapagpakumbaba. Hindi ng tayo, tulungan mo kami magtiwala sa mga leader na iligay mo sa aming buhay. Pagaling mo kami, mag-ulit mo kami, at pag-ulit mo ang aming nananampalataya. Hindi ka na nagsalita sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagpalain ko, Diyos, pagpalain ko, puso, isipan ng Panginoon. Para sa inyo, kumain kami sa inyo. Amen. So, ilang po, at kailangan ko, itong gawain nito, minister ito, isagawa natin. No? Pero, alala ko lang, spiritual aspect lang. What financial? Iba lang financial, ha? Baka magkachat kayo, Pastor, anong bigas number po? Huwag kayo mag-aalala pag tawag nyo agad. Baka hacker yun. Pero kung ako magkachat, anong bigas number po, huwag mo rin sasagutin, ha? Baka hindi pa mo yun, hindi pa mo yun. Ha? Pero kung nagtanong ako, anong bigas number mo, kasi birthday mo, malamang ako yan. Kaya lagi kayong tanong, may bigas na. Kasi, may bigas number. Siya lang kayo, walang bigas. Bigay nyo naman. Let's ask you. Alam niyo na yan, yung bigas number. Malo, alam yun. Okay, Silva. Maraming salamat po sa mga mensahe ni Pastor. Ang ilang pa ay nalako tayo sa ating prayer concern. 1 to 4 po. Umpisa ko na 1. Tapos yung closing prayer po si Sister. Closing prayer. Tuto ko dito, ha? Ay, nga pala, bitin. Pray natin pala yung ating isa sa mga supporters ni Insan Sara. Flight niya ito ngayon sa Sabado. Flight niya sa Sabado. Wait, babalik siya sa New Zealand. Tapos 19, yung nanay at ate niya. Pray natin. Hello po. Hello. Nag-loading na tayo. One, number 1.
Ay, ang ingay niyo. Ay, kailangan niyo talaga magpakaos eh. Ang ingay. Oh, number na. Oh, number 2. Number 2. Ayun, number 2. Yung number 2. Ayun. Number 2 yan, number 3. Tapos yung isa doon, intentional yung pressure. Nakapit lang. Inside ka. Ako sa...
tayong manalangin, tayo po natin po kayo. Ama namin Diyos, tuloy ko Panginoon, puri na papasalamat sa iyong kabutihan po sa pagkasama Panginoon, sa pagkatapos po ng community. Salamat po naman sa mga salita ko Panginoon, nawa po tuloy mo po sa aming mga puso at isipan. Ito po ang aming Diyos, nabuhay na kahayang na nagkakawala na sa lahat ng Panginoon, sa aming kapahingahan, sa aming pag-Panginoon, inatang po sa Panginoon. Inalapit po namin ang birthday po ngayon ni Ray, sa kanyang pinanda Panginoon, na pinagalaw po na magulang Panginoon. Bless po po Panginoon, nawa masigla at sa aming Panginoon ay ngayon po kami sa aming ramang ang Panginoon. I-bless mo po ang aming Romo, Panginoon, sa kanilang paghanda sa birthday ko rin. Napalain mo po ang bata ito, Panginoon, lagi sa kanyang buhay. Bigyan mo siya ng pangagawa ng kalakasan at iligtas po sa aming mga Panginoon. So, pray show God, sa gabi na po, Jesus name we pray. Amen.